Casimero to easy money. Do you believe that, Abner? 4 weight classes, 4 championships, 1 undisputed championship at bantamweight 377 days ago. Earlier this year, Inoue challenged himself, moved up in weight to 122 pounds, and took 2 belts from Stephen Fulton. And tonight, Naoya Inoue has a chance to make history as only the 2nd man to be undisputed. Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. Ang malapit ng pagtutuos ng dalawang hari ng bantamweight division na sina Naoya Inoue aka The Monster at John Riel Casimero aka Angas ng Pinas Cuadro Alas, ay maraming nagkokomento na hindi raw kakayanin ng Angas ng Pinas John Riel Casimero itong The Japanese Monster Naoya Inoue kung sila man ay magkatapat. Hindi naman natin maikakaila na talagang napakalakas ng power punch nitong si Inoue, lalong-lalo na ang kanyang trademark na mapangwasak ng bodega ng kalaban. Ngunit ganun pa man ay hindi rin naman papatalo ang ating kababayan na si John Riel Casimero pagdating sa lakas, bilis, tibay ng panga at katawan pagdating sa pakikipaglaban. Dahil sa totoo lang, mas lamang itong si John Riel Casimero dahil sa mga karanasan at mga pinagdaanan nito bago niya maabot ang 3 Division World Champion. Kung titingnan mo naman ang malapitan itong si Naoya Inoue ay walang duda na isa talaga siyang malakas, kaya para sa karamihan ay malabo talaga manalo si John Riel Casimero kay Naoya Inoue kung sakali man na maglaban sila. Kung ating titingnan talaga itong record ni Naoya Inoue sa 22 na professional fight niya ay 4 na beses pa lang siya napapalaban sa labas ng kanyang bansa. Una niyang nakalaban ay si Antonio Nieves na ginanap sa StubHub Center, Carson, California, USA. By the solar plex, Nieves hesitates. Pangalawa ay si Emmanuel Rodriguez na ginanap sa The S Hydro Glasgow, Scotland, United Kingdom. Pangatlo ay si Jason Maloney na ginanap sa Hard Rock Hotel and Casino Tulsa, Oklahoma, USA. At ang pang-apat ay si Michael Dasmariñas na ginanap sa Virgin Hotels, Las Vegas, Nevada, USA. Sa lahat ng mga laban nitong si Naoya Inoue ay talagang nagpahirap sa kanya ay ang ating kababayan na si Nonito Donaire. Kung napansin niyo sa mga previous fight itong si Naoya Inoue ay 2 to 3 rounds lang tumatagal ang kanyang mga laban. Samantala dito kay Nonito Donaire ay talagang nahirapan siya ng husto at saksi ang buong mundo na nakapanood ng laban niya kontra Nonito Donaire, kung paano napinsalaan ng sobra itong si Naoya Inoue. Nagkaroon nga dito ng fracture sa right eye socket itong si Naoya Inoue pagkatapos niyang saluhin ang super power punch nitong si Nonito Donaire. Ikumpara dito sa Angas ng Pinas John Riel Casimero na likas na matapang at siya pa mismo ang dumadayo sa baluarte ng kalaban, na hindi mo makikita kay Naoya Inoue, dahil si Inoue ay ayaw dumayo sa baluarte ng kanyang kalaban. Dito pa lang ay lamang na sa lakas ng loob ang ating kababayan na si Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero.
At ito pa ang kabiliban nyo kay Jonriel Casimero, sa lahat ng kanyang mga laban bilang dihado na dayo, ay nakuha niya paring manalo, sa lahat ng mga nakakalaban niya. Sa totoo lang sa lahat ng kanyang laban bilang dayo ay nakuha niya paring manalo, dahil sa pagdayo ni Jonriel Casimero ay nakuha niya maging 3 World Division Champion. Maliban dyan ay meron pang lamang si Jonriel Casimero kay Naoya Inoue, ito ay ang kapangyarihan niyang somalo ng malalakas na suntok na walang gaanong pinsala sa oras na matamaan man siya. Ayun nga dito kay Prince Albert Pagara ay napakabilis lang paduguin ang ilong ni Naoya Inoue at pwede niyang itong maging isang kahinaan. Oo, yung nag-sparring kami, dumudugo yung ilong niya eh. Kasi pag matamaan lang siya na kahit hindi malakas, pag natamaan lang to yung ilong niya, eh dudugo. Ikumpara dito sa angas ng Pinas Jonriel Casimero ay napakakapal ng pagmumukha niya at napakatibay ng panga, nakitang-kita naman sa lahat ng kanyang mga laban kung ating balikan, ay tila manhid ang panga at mukha niya at hindi napipinsalaan ng kalaban. Pagamat ganun pa man, ay malaki talaga ang chance manalo ni Jonriel Casimero kontra kay Naoya Inoue, dahil kayang-kaya tanggapin ni Jonriel Casimero ang power punch ni Naoya Inoue, pero ang tanong, kayang-kaya kaya ni Naoya Inoue saluhin ang super power punch ni Jonriel Casimero? Ayon sa ating mga napanood na laban ni Naoya Inoue, karamihan doon ay pinatumba niya sa pamamagitan ng body shot niyang nakamamatay. Ito ang mga boksingerong hindi nakaligtas sa bagsik ng liver punch and body shot nitong si Naoya Inoue. Omar Narvaez, Emmanuel Rodriguez, Michael Dasmariñas. Kaya kailangan gawin ni Jonriel Casimero na patigasin at gawing solido tulad ng bakal ang kanyang bodega ay tiyak malaking pag-asa na matatapos niya at matatalo niya itong tinagurian the monster ng Japan na si Naoya Inoue. Sa tingin nyo guys kaya patumbahin ng angas ng Pinas Jonriel Casimero itong halimaw ng Japan na si Naoya Inoue? Just comment down below. 物心ついた頃からボクシングをやってる。でもうそれが生活の一部になってる。まあボクシングが好きだから続けられてる。まあ多分どの仕事も一緒ですよ。もうそれは。そこの自分がやってるものに情熱が欠けてきたら絶対成果落ちてくる。Nga ang karamihan sa mundo ng Philippine boxing community, matapos mag-post sa kanyang official Facebook page at YouTube channel si former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas Jonriel Casimero, ang litrato at video kung saan ay nakipag-meeting ito sa pinakamayamang personalidad ng bansang Pilipinas, na si former Ilocos Sur Governor Chavez Singson, ayon sa post ni Jonriel Casimero. Ang mga immortal hindi umaasa sa swerte, let's go Ninong Chavez. Dahil sa post at litrado ni Jonriel Casimero kasama si former Governor Chavez Singson ay halatang may malaking magaganap na pasabog ito. Alam naman ng karamihan na isa si Chavez Singson sa maimpluwensyang tao sa bansang Pilipinas, at kilala din si Chavez Singson na mahilig sa larong boxing. Alam naman natin na si Chavez Singson ay isa sa haligi at tumulong kay 8th Division Champion Manny Pacquiao maabot ang tuktok ng tagumpay. Siya rin ang dahilan kung saan naganap ang Fight of the Century, sa pagitan ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Kaya tama lang ang nilapitang tao ni Jonriel Casimero. Meron na din nagawang hakbang itong si Chavez Singson na kausapin ang pamunuan ng Top Rank Promotion, na si Bob Arum, patungkol sa magiging laban ni Cuadro Alas Jonriel Casimero. Sa ngayon sobrang busy si Naoya Inoue sa kanyang mga training bilang preparasyon sa nalalapit niyang laban kontra Sam Goodman. Inaasahan ngayon ng karamihan na pagkatapos ng kanyang laban kontra Sam Goodman ay dapat maikasa na agad ang laban niya kontra Junto Nakatani or si Moridjon Akhmadalib. Isama na natin dyan si former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas Jonriel Casimero, dahil ang tatlong boksingero na ito ay sabik na sabik makalaban si current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue aka the Japanese Monster. At times frustrating. His hands up like that. Inoue would throw a shot and then he'll... Naoya Inoue is now the first fighter from Asia to be a 4-belt undisputed champion. All 4 are his. The king of the bantamweights, Naoya Inoue. 内訳も素晴らしいですね。残り30秒、さらに右が出る、マンションを下がらせる、井上尚弥、世界に向け、このラウンド、さらにダッシュを重ねる。
ね、ちょっとまあ。返しは川島さんもこれチャンピオンです。第1ラウンドからこの下ろしていきます。そして左から出ますね。力が入っています。力が入っています。圧倒しています井上尚弥。うわ、ものすごい力強い。また右入った。これはどうか。リングポーズを取ります。さあ井上尚弥。ワンツー左。すごい。聞こえた。相手の心をへし折る。埼玉スーパー。左ボレー切った。なければ1点差。右だ。さあ残り1分。誘い込むか。最後の戦い。ここで試合終了のゴングが鳴り響きました。ナオヤ。サンチェスのプレッシャー。左カシメロの左が火を吹いた。2度目に匹敵するものを見せなくてはいけない両者、ジョン・リエル・カシメロ VS サウル・チャンス・サンチェス。10回戦が始まりました。まずは第1ラウンド、カシメロのコンディションも心配されるんですけれども、さあ、いきなりいった、ぐらついた。しかし右を入れた。手をついたかどうだ。ダウンか、ダウンです。チェスもいいカウンターあったんですけどね、勝った後に。いや、さすがカシメロ、こういう曲ありますね。いきなりだ、まだ30秒経っていません。まずはダウンを奪ったのはジョン・リエル・カシメロ。なんとかちょっと手を思わずついてしまったというようなことになりましたサンチェス。ただカシメロはかなりかかっています。サンチェスの方はランキング、世界ランキング入りはしているんですけれども、こちらはバンタム級でのランキング入りということで、階級で言いますと岩瀬さん、重いんですよね。この辺りはまたこちらのコンディションもどうかというのが気になります。いや、しかしカシメロの方はキレありますね。やはり序盤強いですね、カシメロ。いきなりダウンが奪われました。ただそこからサンチェスの方もいいパンチを返しました。ちょっとこれは目が離せません。なっちゃう。ジャブ、ここで左フック。これサンチェスこれ得意なんですよ。もうためを作らずに左フックうまく打ち込めるんですよね。今度はボディに打ち込んでいくカシメロ。少しフェイントを入れましたサンチェス。そこに対して2回目、サンチェスのプレッシャー。カシメロの左が火を吹いた。2度目のダウン。サンチェス立ち上がれるか。うなずいた。立ち上がりました。残りは1分。さあカシメロが来るか。仕留めに来る。サンチェスしのげるか。攻勢一方か。いや、返す。いいですね。返している。そこに打ち込んでいくサンチェス。いや、カシメロが集めていく。左が入った。ちょっとサンチェス力ないですね。ただタイミング合ってますよ、左フック。右から残りは40秒。少し落ち着くか。いや、まだ効いている。今のクリンチャー、サンチェスうまかったですね。2度目のダウンは思いっきり効かされました。残りは30秒。左を返した。合わせにいってますね。カシメロがまた来た。このラウンドどうでしょう。しのげるか。止めた。物心ついた頃からボクシングをやってる。でもうそれが生活の一部になってる。ボクシングが好きだから続けられてる。多分どの仕事も一緒ですよ。もうそれはそこの自分がやってるものに情熱が欠けてきたら絶対成果落ちてくる。
Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So Manny Pacquiao at Naoya Inoue nagpaplastikan. So alam naman ng karamihan na isa talaga sa pinakahinahangaan na boksingero noon hanggang sa ngayon itong si Manny Pacquiao, dahil siya lang ang nakatala at nakaabot ng 8 division champion. Ngunit hindi naman maiiwasan na ikumpara ito sa current undefeated and 4 world division champion Naoya Inoue aka the Japanese Monsters. Dahil parihas silang matibay at parihas Asyano na naging number 1 pound for pound fighter at parihas kilala sa buong mundo. Parihas din silang may taglay na kakaibang tibay, lakas, diskarte at kakaibang estilo sa ibabaw ng boxing ring. Ayon kay former 8 World Division Champion Manny Pacquiao, si Naoya Inoue ay isang kakaibang boksingero na may taglay na lakas, bilis, magandang estilo at matibay na pangangatawan na wala sa iba. Ayon naman kay Naoya Inoue, gustong-gusto niya talagang bumasag ng mga record. So ibig sabihin sa sinasabi niyang babasag siya ng record ay panigurado ay kasama na dyan ang pagbasag niya ng record ni Manny Pacquiao na hindi namamalayan ng karamihan. Ngunit dagdag pa ni Naoya Inoue ay hindi niya daw kakayanin ang naabot ni Manny Pacquiao. Ngunit kitang-kita naman sa mga galawan ni Naoya Inoue na talagang gustong-gusto niya higitan ang naabot ni Manny Pacquiao at mapalitan na sa pagiging number 1 pound for pound king si Manny Pacquiao. Ganun pa man ay gustong-gusto pero ni Naoya Inoue akyatin ang featherweight at super featherweight division na kapag naging kampiyon siya dito ay magiging 6 world division champion na siya. Pag nangyari yun ay tiyak aakyat muli ito ng division hanggang sa mahigitan na niya ang record ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Kaya sa ngayon ay plano talaga ni Naoya Inoue at buong bansang Japan na higitan ang pagiging 8 Division World Champion ni Manny Pacquiao, para ang bansang Japan na boksingero, ang hihirangin na bagong pound for pound king. Samantala muli na naman nag-ingay si former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero sa current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue. Ayon kay John Riel Casimero, kung madaming napatumba at napaluhod na Pinoy ni Naoya Inoue ay ibahin daw siya dahil hindi siya matutulad sa mga Pinoy kung sakali mang maglaban silang dalawa sa ibabaw ng boxing ring, dahil si Naoya Inoue daw ang gagapang at luluhod sa ibabaw ng boxing ring, kaya siguro panay iwas at takot na takot si Naoya Inoue kay John Riel Casimero, dahil tiyak na lilipad ang ulo nito, kapag ito ay natama ng solid na suntok ni Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. Dagdag pa ni Casimero ay hindi na niya paaabutin ng round 2 itong si Naoya Inoue kapag sila ang magharap. Dahil sa mga pahayag ni John Riel Casimero tungkol dito ay mas lalong natakot itong tinaguri ang The Japanese Monster na takot sa angas ng Pinas John Riel Casimero. Dahil sa mga sinabi ni John Riel Casimero tungkol kay Naoya Inoue ay tiyak na nakarating na ito sa kanya, ngunit huwag nating asahan na papansinin ito ni Naoya Inoue, dahil alam naman natin na itong si Naoya Inoue ay abala sa kanyang training para paghandaan ang papalapit niyang laban kontra sa mandatory challenger niya na si Sam Goodman. Sa kabilang banda Naoya Inoue magang-maga ang mata, marami ang nakapansin sa mga latest photos ni Naoya Inoue na kung saan ay kitang-kita na magang-maga ang kanyang kaliwang mata. Marami rin ang nagdududa na ito ay epekto na ng kanyang pagpapapakarga ng ipinagbabawal na gamot bago ito lumaban sa ibabaw ng boxing ring. Ngunit alam naman natin na puspusan na ang kanyang mga intense training at sparring training bilang paghahanda sa paparating niyang laban kontra Sam Goodman, na magaganap sa bansang Japan ngayong December 24 taon kasalukuyan. Dahil sa litratong ito ay marami ang nag-aalala lalo na ang mga Japanese fans ni Naoya Inoue. Dahil dyan ay nagsalita na itong si Naoya Inoue para sagutin ang mga panghihinala ng karamihan. Ayon kay Naoya Inoue, nakuha daw niya ang pamamaga ng kanyang mata sa pamamagitan ng intense sparring training nito. Dagdag pa niya ay wala naman daw siyang problema sa mata niya, kaya huwag daw mag-alala ang kanyang mga fans dahil talagang post-posan lang ang kanyang intense sparring training. Kaya walang dapat ipag-alala ang kanyang mga tagahanga. Ano sa tingin niyo guys, side effect na ba ito ng ipinagbabawal na gamot o talagang nakuha niya lang ito sa intense sparring training niya? Just comment down below. Thank you so much. Salamat sa inyong panunood. This is Winsworld TV saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright.